Okay, so I think at this point, mag-start na tayo. Yes, Let sir. us, I'll start with the opening prayer. Yeah. Okay, let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, seeking to live fully in your holy and eternal will. Thank you for calling us into deeper union with you through every fiat spoken in faith, trust, and love. Lord Jesus, you taught us to pray, Thy will be done on earth as it is in heaven. Open our minds and hearts during this talk, that we may understand more deeply what it means to live in the divine will, not only in words, but in every thought, action, and offering of our lives. Holy Spirit, guide us from fiat to mission. As Mary gave her perfect yes, teach us to surrender with confidence and joy. Transform our hearts so that our lives may become instruments of your peace, light, and love in the world. Bless our speaker tonight, all those who are gathered here, and the intentions we carry within us today. May this time together renew our desire to serve you faithfully and bring others closer to your kingdom. We entrust everything to the Blessed Virgin Mary, Mother and Queen of the Divine Will. May she lead us always to Jesus and help us live each moment in God's loving plan. We ask all this in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Oh, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Okay, at this point, may I ask Brother Jerome to reintroduce our speaker for those who hindi naka-attend last time. Ganun. Nakakausap nyo na po siya. So, kilala nyo na. Well, anyway, for the benefit of those who have, Yes. hindi dito, no? Naka-attend Oo. and recorded Parang na. part 2 na to eh. So, million pang manonood nito. So, our speaker is born in Malabon, but now living in Muntinlupa. Not the jail, but in the city. So, he's married to Vilma Villar. Tama ba? Villar. Of Yes, yes, Nueva yes. Ecija. So, with 3 children at 4 na grandchildren and one coming up on the birthday of Mohammed, September. So, gaya na sinabi niya kanina, he used to be a CFC member and also used to be a church choir of the Our Lady of the Miraculous Medal. So, dati nabanggit niya rin po na classmate niya yung mga kardinal. Siya rin po ay isang kardinal. So currently, a member of Little Children of the Divine Will Philippines. So without further ado, let's all give our heart and love to Brother Benji Bautista. Take it away. Okay. You, Thank you. So, for those people who, I think, lahat naman yata were present the last time, no? Walang bago? What do you think? All were present last time. The same Opo, people wala. were. Walang absent. for now, Ay, pero ikaw? baka may dumating pa. So, Okay. So, that's good. Okay. So, I'll make it more generic so that even if they come late, makukuha nila. Doon sa prayer mo, Brad, na opening prayer mo, is very much already at the tone of the divine will. It is there already. You're working on it already. Ba't ko nasabi yun? The divine will
again defined. Ano ba yung divine will na yan? Okay. That's the operating life of God. Pag sinabing operating life of God, merong Trinity. Diba? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Operating life nung tatlong yun. Meaning, paano sila nagre-relate sa bawat isa? Basically, there is that eternal exchange of love to each other. Nagpapalitan sila na the more na sila ay minamahal yung isa magbabalik ng pagmamahal din na higit pa. Okay? So, ganun din mapa Holy Spirit sa Ama, sa Holy Spirit, ang Holy Spirit sa banal na anak. So, yung tatlo na yun, yun ang operating life ng isang tatlo. Okay? So, what happened? Reference. Pakimute po muna kami. Mute ko muna. Hop. Pakimute na lang po muna. Yun, wala na. Okay na? Okay na po. Okay na? Pwede na mag-continue? Ish. Naririnig ba ako? Just sound off. Kung just make the wave or... Okay po. Okay. Checkin mo na lang, Brother Jerome, kung merong hindi nakakarinig, hindi ko naman masabing i-shout out. Hindi nga makarinig, baka hindi rin makasalita. At any rate, so, again, defining the divine will, it is the operating life of the three persons in one God. Sila ay magkakasama, may kanyang-kanyang mga assignments, ngunit ibig sabihin doon, yung mga assignment na yun, kay distinct ang Father sa bilang Creator, yung Son bilang Redeemer, at yung Holy Spirit, yun naman ang ating, as we are having it now, being the Paraclete, our guide. Okay? So, but still, all of them are together. And the exchange of love among the three, that makes them one. Kaya mystery ang three persons in one God. Up to now, that's a mystery. But if you will look at the relationship of the three persons, nagkakaroon ng pagkakapareho sila sa pagmamahal. Kaya ito ngayon, inisip ng Santatlo na bakit hindi natin isama ang tao? So doon nila naisip na maglikha ng tao at ibahagi natin itong pagmamahalan natin ito sa tao, itong pagpapalitan natin ng pagmamahal, gawin din natin sa tao. So, yun ang purpose kung bakit tayo nilikha. Ngayon, nung lilikhain na si Adan, ginawa ng Panginoon, inihanda na lahat ang creation. That's where the Godfather started off by saying, let there be light. Diba? At alam natin yan sa Genesis. So, mula sa mga binigkas na salita ng Diyos, nangyari. Nagkaroon ng ilaw, nagkaroon ng bundok, nagkaroon ng dagat, nagkaroon ng isda, nagkaroon ng puno, etc.
So, sabi niya, lahat ito'y napakaganda. So, nung nalikha niya lahat yon, ang huli niyang nilikha, ang tao. Kaya, pag likha niya sa tao, wala na siyang kakailanganing iba na naihanda na ng Panginoon para sa kanya. So, at that time, Adam was living a life in the divine will. Okay? Ngayon, siyempre, sabi niya medyo may kulang. So, God created Eve. So, from there, makikita natin that sa ating pagkakalam, ano ba yung paraiso? Ito yung isang lugar na wala ka nang poproblemahin, walang kamatayan, walang sakit, lahat kaligayahan. Yun ay totoo. Yun ang ginusto ng Diyos para sa tao. Ngayon, ang tao rin ay binigyan ng human will. May divine will na siya, may human will. Kaya doon naman, pumasok ang tukso. Kaya nung sinabing, kainin mo yung bunga na yan at ikaw magiging tulad ng Diyos. Naakit si Eva, kumuha siya ng prutas, kinagat niya yung prutas. Ngayon, dinala niya kay Adan. Si Adan, bakit mo kinain yan? Bawal sa atin yan. Gagalit ang Diyos. Pero dahil asawa niya, mahal niya si Eva, kinagat niya. Kaya nga doon sa pangyayari ng pagkakabagsak ng tao, ang kasalanan ni Adan, minana natin. Yan. Naubo ko sa electric fan. So, yung divine will na yan, ang ibig ibigay ng Diyos sa tao nung una pa man. Okay? Talagang ang balak ng Diyos, maging kaulayaw niyang tao, pakipagpalitan ng pagmamahal, ang Diyos at tao. There is that external exchange of love din. Yun ang plano niya. Kaya, malaking pagkakasala ng tao. Kaya ito ay hindi kagad mapapatawad dahil ang kasalanan ni Adan ay kasalanan ng sangkatauhan. Okay? And sa nangyaring yun, man must be forgiven. God could not just say, oh sige, pag may tao, okay lang. The sin is so great, but it takes another person to give up its life to redeem the world for it. That's why Jesus Christ came out. So, kung babalikan natin yung buhay sa paraiso, yun ang gustong mangyari ng Diyos sa iyo at sa akin, sa atin lahat. Okay? Kung ikaw ay nakatira sa paraiso, tumaas man ang gasolina ng 10,000 per liter, hindi ka mag-aalala. Diba? Kung magkataon man na dumating ang itong sinasabi nilang El Nino, eh hindi ka na rin kakabahan. Dahil nakilord ka. Kung titignan natin yan sa pagbabasa natin sa Bible, naririnig din naman natin yung mensahe yan. Brad, huwag kang makilala. Basta hawak ka lang. Kapit ka lang kay Lord.
Di ba? Yan ang, yan ang pangkaraniwan nating naririnig sa kapwa natin to give us encouragement, to give us support. But somehow, pagdating ng unos, nangangatog tayo. Why? Yun ang dapat nating malaman. Kaya ang galing natin mag-advise. Pero kapag ikaw yung may problema, para kang walang natatandaan doon sa mga advices na binibigay mo. Bigyan na lang kita ng simpleng sitwasyon ngayon. Parating itong sinasabi nilang El Nino, Super El Nino, na aakyat ang temperatura hanggang 55 degrees. Matutuyo ang mga puno, ang mga tanim, bla bla. It will cover almost the entire northern Luzon. So, maisip mo, paano na? Bago dyan, inabutan pa natin yung, naku, eto na. Mahal na ng gasolina, hindi na babalik sa presyong 38 pesos, 40 pesos. Wala na. Malaki na ng tinaas. Paano nabilihin? Paano na ngayon sweldo ko? Kung kayo retiree, paano magkakasya pension ko? Paano pa pag naisip po, paano kung magkasakit ka? Wala na akong health insurance. So, mag-aalala ka. Okay? So, yan ang liligalig sa buhay natin. So, at tapos, iatras pa natin ng konti. Dumapo pa itong nababasa natin sa social media na left and right na korupsyon. Na bilyon-bilyong pesos, mali-maleta, pinamimigay. So, nakakalungkot na makitang paano na kami? Kayo dyan nag-i-enjoy, kami naman. Wala kaming maleta. Inuubos nyo pera na pwedeng para sa amin. Eh, busi dyan. Yung PhilHealth, alam niyo kayang gawin ng gobyerno pala na pumasok ka sa ospital, tatawag na zero balance. Nakita ko yung sa Nueva Ecija. Yung ospital, laki ng posted nilang na zero balance. Pero, kung titignan mo yung zero balance niya, pag walang budget, ang zero balance pala yung nagbibigay ng okay? So, yan ngayon ang hello, nag-e-echo. Brother Jerome, may technical guy natin. Nag-e-echo Ano eh. ba, admin? Kuya Ramir, ano na lang po, paki-mute po. Okay? Okay na? Thank you po. Okay. So, what happened now is that nagwo-worry ka. Nung ikaw ay nagtatrabaho, nagwo-worry ka kung paano mo sasalba yung pamilya mo. Pagdating ng retirement mo, mas lalo ka nagwo-worry. Paano? Kasi wala ka ng kita pagkatapos. Kailangan mo pa ng gastos. Maring gastos sa anak, gastos sa health, etc. So wala na katapusan ng worry mo. All these things, tadapo sa atin. Buti nakasama tayo dito sa mga renewal. Yang MFC, Servant, is a strong tool to keep us close to God. Okay? Now, kahit nung panahon ko na active pa ako sa CFC, malaking tulong ang CFC sa spiritual life.
Pero, I'll just being honest with you with my experience. Nasabi ko sa sarili ko na parang may kulang. At the time that I was financially down and being insulted by some of my relatives for it, sino sasagot to sa tanong ko na paano ko ma-overcome to? Eh, lahat-lahat naman kami doon, naghahanap din ng mga pagkakakitaan. Makarinig ako ng mga talk na binibigay, nakakaantok. You know, before we even say, bibigay ng talk, nakakaantok. You know, magbibigay ng talk sa amin ng, let's say, alas 8 ng gabi, dalang haba ng outline niya, tatapusin niya hanggang alas 12. Ala ka ng tuka. Wala na tayong tulog nito. So, I felt in thirst of the Word of God. So I started listening to other speakers, even outside of the church. Kaya nakikinig ako sa TV, hanggang si dating daan, pinapanood ko yan, pinapakinggan ko. Iglesia ni Cristo, si Joyce Meyer, yung mga Amerikanong speaker, si Angeli, dami yan. And see what could really touch my heart to keep me at peace. Eventually, alam niyo kung saan pa ako na gusto ng speaker? Sa El Shaddai. Sa El Shaddai. The guy may be simple magsalita, walang garbo. I can only tell you, you listen to him and see for yourself what I mean. So, somehow, kung yung problema ko yung araw na yun, pag nabuksan ko yung replay, it talked directly about the issues I have on hand. And listening for about 30 minutes, 1 hour, spared my fear, spared my soul. Nakagaang ng kalooban, nakatawid. Okay? Ngayon, that's why every time that I also became member of parang Speakers Bureau which is now the PFO. So I conducted seminars, I conducted talks like sa CLP, Baptism of the Holy Spirit, lahat yan. So, I'm familiar with giving talks din. But still, may kulang. Sabi ko, may kulang. So, nakukulangan ako. And I feel that there is something that I need. Okay? That's why that longing for that lack took me many years until I landed here in the Divine Will. Kaya dito sa Divine Will, bakit dito? Paano kasi, nung ako'y nasa pinakamalalim na problema, nung ako'y umangat-angat na at gumiginha-ginhawa na, napag-alaman ko na kapag ang ginagawa ko ay hindi ayon sa Diyos, kahit anong gandang preparasyon, pagdating sa dulo, failure. Kaya sabi ko, kailangan gawin ko kung hindi naaayon sa Diyos. Kapag yun ang kalooban niya, walang failure doon. Kaya ang tanong ko ngayon, ano ba kalooban ng Diyos? So I was asking myself, what is the will of God? So yun ang hinahanap ko. Sabi ko, I will not do anything unless I'm cleared that that is what the Lord wants me to do. Kailangan. Ganun. Kaya, hinahanap ko.
Okay? Ano ba talaga yung will ni Lord para sa akin? So, nung natagpo ako divine will, sabi ko, ito na yun. So, kahit ano pa man ang paggawa, sige lang. Kahit na may mga bagay na, teka, di ko maintindihan dito. Sige lang. Hanggang sa maunawaan ko kung ano ito. So, I attended Cenacles. Yung Cenacle, it runs for about 2 hours to 3 hours. And you just read the mass readings, the the Catholic Catechism, and then the Book of Heaven na sinulat ni Kristo na idinikta niya kay Mamina, Luisa Picareta. So, ano ba yung Book of Heaven? B-O-H. Okay, wag mo na si Mamina. Wag mo na B-O-H. Sino naman to si Luisa Picareta? Si Luisa Picareta, ang siyang mystic na ginamit ni Jesus para sa kanya idikta, siya tinuruan kung ano ang divine will at sa pagtuturo na yun, dinikta niya kay Mamina na isulat lahat. So pag yan isinulat, umabot yan ng 36 volumes at sa bawat volume, naglalaman ng 75 pages to 85 pages. Single space. Okay? Itong si Luisa, grade 2 lang ang tinapos ito. So sinusulat niya lang sa kanyang notebook, siya ay merong isang konfesor na si De Francia na siyang nag-transcribe at ginawang libro. Kaya yan, Book of Heaven is a message of Jesus to all of us. Ngayon, ikaw na palabasa ng Bible, anong connection ng Book of Heaven sa'yo? Bigyan kita example. Sinabi sa Bible, be holy, for your Father in heaven is holy. Kung ikaw ang tanongin, paano magagawa yun? At ako'y tao lamang. Di ba? When you learn about the message of Jesus inside the divine will, you will be holy. Why? Because kapag in-acquire mo ang divine will, in-apply mo sa buhay mo, ang ina-apply mo ay divine. Ang pumapasok sa buhay mo, si Kristo. Kaya kung si Kristo ay nasa sa iyo, everything that you do is divinized. Mararamdaman mo that you're becoming less and less sinful. Okay? Yan ang isang bagay na maunawaan mo. Nobody will tell you. But you voluntarily give up things that are not appropriate. Okay? Sa edad natin to, na 70, makakita tayo ng sexy, pipikit mo ba mata mo? Kung pag ikaw, nag-scroll ka lang dyan sa tablet mo bigla may makikita kang nakaluwa dibdib Di ba napapatigil ka? Tapos sasabihin mo, wala namang masama But somewhere along the way, you stop it. How come you stop it? That is the mystery of living in the divine will. You cannot say that Jesus is in me at the same time. Magawa ka na ganun. Yan ang divine will. I'm now introducing to you that when you develop the desire, pagnanasa
na gusto mong manahan sa loob ng banal na kalooban ng Diyos, your life will begin. You will have a new life that will begin in you. Para bang, ano ba yan? Natagal ko na sa renewal, tapos magbibigin of life na naman ako, mag-uumpisa na naman. Yes. Bakit? Yung dati mong ginagawa, si Jesus, tinatawag mo, Lord, come here. Samahan mo ko sa pagbibigay ko ng talk na ganito. Samahan mo ko pagpunta namin sa preso. Samahan mo kami, iligtas mo kami sa anumang magiging sakuna. So tinatawag mo siya na samahan kayo. Dito ka, Lord, sa tabi ko. But if you're living inside the divine will, Jesus lives in you. And you live inside of God. And where do you see that? I think Brother Jerome told you already the prayer of the invocation of the divine will in all our actions. Na nakalagay doon, number 1, I am nothing. God is all. Father, I love you. Yeah, that's the first line. Pag sinabi mo, I am nothing, hindi lang financial yun. Lahat ng mga titulo mo, ng edukasyon mo, lahat ng mga napundar mo, lahat ng mga trophy mo sa buhay, lahat ng mga successes mo, nothing. Para kang naging basyo. Yung iyong human will, ang siyang isinasantabi. Okay? God is all. So, ginagawa mo, pinapapasok mo ang Diyos sa puso mo. Tapos, come divine will, think in my thinking. So, tatawagin mo ang Panginoon, Lord, ikaw na mag-isip para sa akin. Lord, dumaloy ka sa dugo ko. Lord, ikaw lang tumingin para sa akin. See in my seeing. Talk in my talking. Write in my writing. Walk in my walking. So lahat ng mga simple mong ginagawa, kahit ikaw ay, minsan pa nga, wash in my washing. Hugas ka ng plato, nagwa-Washington ka ng mga damit ng misis mo, you call God to do it for you. Meron din portion dyan na sinasabing, suffer in my suffering. Yan ay isang bagay na napakaklaro na wala sa ating buhay ngayon. Pag dumating ang mga pagsubok, mga trials, sasabihin mo kay Lord, Lord, alam ko, binigay mo to sa akin para pagtagumpayan ko. Bigyan mo ko ng lakas ng loob para matagumpayan ko to. So, tinatawag mo na naman siya. Natulungan ka. Pero pag sinabi yung come divine will, suffer in my suffering, siya mismo kasama mong nagdudusa. Kung titignan mo, siya na nagsasuffer para sa iyo. That is the kind of life, spiritual life, that is what the divine will is sharing with you. Now, why is the divine will being shared to all of us? Tandaan niyo yung kwento natin kanina tungkol kay Adan at Eva. Nung nilikha ang tao, gusto talaga ng Diyos, divine will ang naghahari sa tao. Pero nung siya nagkamali, human will ang nasunod. Kaya gusto ko ng Diyos, ibalik ang tao sa divine will. The purpose and origin of His creation of man is to live in the divine will. That is why this call, itong pagtawag ng Diyos na ito,
Next, hindi niya pinipilit bawat isa sa atin. Hinihimok niya ang bawat isa sa atin na pumasok sa loob ng divine will. Okay? Ngayon, kung ang divine will ay isa sa puso ng mga membro ng MFC servants, mag-iiba yung magiging pananaw mo sa pag-serve mo sa MFC. This time, if you're practicing living inside the divine will, you got nothing to worry. Okay? Hindi mo kailangan mag-alala. Pagpunta doon, baka yung mga taon. I think, kasama sa trabaho nyo, nag-evangelize kayo sa mga offices. So, pwedeng nandun ka, nagsasalita ka, pagkatapos wala naman nakikinig sa'yo. O di kaya binabaliwala. You don't have to worry on all those things. Because sabihin mong, come divine will, talk in my talking. Diyos na ang nagpapaliwanag, hindi na ikaw. Okay? So, halos yung maliliit na bagay, kahit sa pagtitiklop ng pantalon mo, lahat, paliligo mo, lahat ng mga aktibidades mo, kasama si Lord. Okay? That's why I hope Brother Jerome sent you a copy of that invocation prayer. So that from there, you would understand na ito yung tinutukoy ng dasal na ito. At pangalawa, bakit ba ang divine will darating sa tao? I think Brother Jerome gave you already the explanation sa Our Father. So sa Ama namin, thy will be done on earth as it is in heaven. So panahon pa lang ni Jesus, ang turo ng Ama ay darating siya. Ang kanyang divine will ay darating dito sa lupa. Ngayon, kung titignan ninyo, bakit sa lupa? Ang divine will ay nasa langit, bumaba sa lupa. Kaya nga sabi dito, parang nasa langit. Paano ba sa Tagalog niyan? Sundin ang lobo dito sa lupa na parang sa langit. Bakit nasa lupa? Saan ba nilikha? Saan ba ang paraiso? Ang Garden of Eden. It is on earth. Okay? Nung lilikha ang Adan at Eva, nasa earth. They live a perfect life. So, God pulled out, kinuha niya yung divine will, kaya ngayon gusto niyang ibalik sa bawat isa sa atin. And we will be living with God each day. So yan ngayon ang gustong ibalik ng Panginoon na kung tayo lamang ay papayag na isang tabi na natin ang ating human will at naisin na ang divine will ang manahan sa bawat puso natin. So, I think I said it this last time and I repeat it again, not because of makulit, but sometimes it takes time to let it sink in. Kung may desire kayo na gustong masunod ang kalooban ng Diyos, dito nyo lamang matatagpuan yan sa divine will. Kung titignan ninyo sa Bible, kahit kayo na mga nagbabasa ng Bible, hanapin nyo dyan kung ano ang will of God. Ang nakikita lang natin ay 10 Commandments. Diba? Yan. So, will na ni God yun. So, yun ang kanyang mga utos, commandments. Pero ano yung talagang kalooban na gusto niya? Ngayon lang niya yan nilabas. Kahit yung mga santo, hindi pa alam yan. Because hindi pa napapanahon. Kahit kayo na nagbibigay ng talk sa mga
pinupuntahan ninyo, ang laman ng inyong talk ay kadalasan ang humanity of Jesus. Alam mo ang ginawa ni Jesus nung siya'y nasa lupa? Si Jesus ay Diyos at tao. Man, God. So, ginagaya ko siya. Kungari ako'y nakakita ng taong dati kong kaaway at ako'y galit na galit. Kung si Kristo, ginawa niya siya'y naging mapagpatawad, gagayahin ko si Kristo. Siya'y magiging mapagpatawad. Now, kapag ikaw ay nasa divine will, lahat ng di magandang ginawa sa inyong kapwa mo, natural lang mabubura. Wala na. Now, if you will look at the times that you've been going out and serving sa inyong trabaho, merong moment na minsan para kang nauupos. Parang nakakapagod na, parang ito na lang, ito na uli. And if you have that kind of feeling, then, if you have the divine will with you will never have that, parang nagsasawa ka. For those people who may be, parang nawawala ng gana, parang ito na rin, ang mga speaker, pare-pareho din naman, para bang di ako nagbabago. Wala. Pag pumasok ka sa divine will, magbabago lahat yun. Dahil ang pananaw mo, hindi na pananaw mo sa sarili mo. Dahil from the start, you admit you're nothing. So you try to do now is to achieve living inside the kingdom of the divine will. Okay? Kaya nga, kung si Brother Frank Padilla buhay pa, we could have sent this to him and give him this concept, this spirituality, then he could have made a big lift to all the members. The divine will is not an organization na tulad ng Couples for Christ. Okay? We blend in all renewals. Wala kaming layers. Wala kaming household head, chapter head, unit head. Wala. We only have two positions. Facilitator, coordinator. Lahat members na. So yung iba, member, facilitator sa iba, nagko-conduct ng Cenacle. So, kasama ko minsan sa Cenacle ay isang 86-year-old lady. So we don't fancy titles. We also do not collect money. Why is it that we do not collect money? Si Mamina Luisa, nung dinikta sa kanya ni Lord at nabuo ang Book of Heaven, na 36 volume, ginawa ni Francis de Francia, Hannibal de Francia, kumuha siya ng publisher, pinrint yun. So, yung publisher, siyempre, babalikan ka. Sir, eto na yung kinita. May komisyon ka sa mga librong na benta namin. So, dinala nila kay Mamina Luisa. Ang sabi ni Mamina Luisa, natanggap namin yung mensaheng yan libre. Bakit ako kukolekta? Okay? Kaya nga, we're just a very simple setup. Walang tithes, walang love offering, walang mga special day na celebration. If ever there is one, it is a yearly Christmas party. And the contribution is voluntary. Pero every Cenacle, walang humihingi ng pera.
Libre lahat. Pagdating sa libro, you just buy it at cost. O di kaya, yung nag-invite sa'yo, baka may pera siya, ibili ka na niya at bigay sa'yo. But no issue on money. And I think, if I am allowed to say, the trouble of Frank Padilla sa split is involving much about money. That's why, awa ng Diyos, wala tayong problema sa ganun. What's important for us is yakapin ninyo ang divine will. Nawa, may love kayo sa divine will. Because ito lang ang hiling ng divine will, na ito'y malaman at kung ito'y nanaising higit, talagang magustuhan ninyo, hangarin ninyo na maka-attend kayo ng Cenacle. Kaya kapag gusto nyo na umattend ng Cenacle, pero nandiyan si Brother Jerome. Because Brother Jerome is attending to, I think, 2 Cenacles or 3 Cenacles in a week. Ako, I'm attending to 3 Cenacles. Pwede namang isa lang eh. But what's important is, you have that Cenacle that you attend via Zoom. Ibig sabihin, nandiyan ka sa bahay mo, kahit upo ka lang, naka-shorts, at the convenience of your house. Hindi dati makikita pa sa isang lugar, lalo na sa mga seniors, naku, mahirap yan. Hindi na masyadong mobile ang mga seniors. That's why, what's important is, give yourself a chance to know more about the divine will. Kaya nga, dito sa atin ngayon, ang tanong is, ano ba yung meron dyan? Okay? I'll just share with you some experiences. There was a time, I was having the difficulty na isa sa mga anak ko, lumalabas na sa simbahang Katoliko. Nagkaroon na lang girlfriend na galing sa ibang sekta. At yung anak ko mukhang kukuha na. At pagdating ng divine will, engaged to be married na yun. Biglang, hindi natuloy. Now, iugnay natin ang divine will sa inyong trabaho. If you're part and want to be deeply served in the servants of MFC, when you imbibe the teachings of the divine will, buong buhay mo nagbabago. At ito maganda. When you become part of the divine will, the benefit or benefits pati sa pamilya mo darating. Okay? Darating. Pagka sa araw, alam niyo, ginagamit ang divine will, ang Blessed Trinity, na parang inuugnay sa ilaw. Okay? Nakalagay sa ilaw, let there be light. Okay? Yan ang unang sinabi ng Panginoon. So, pagka ikaw ay naging aktibo dito sa loob ng divine will, you acquire light. And that light shines in you, and you can contaminate the members of your family. Kaya, what do we expect? Or what does the divine will expect from each one of us is one, to pray the invocation.
each day. Tell God that you really desire to live in your divine will. That is the invocation prayer. Then, lahat ng acts mo, tawagin mo ang divine will. Come, divine will, talk in my talking. Okay? So, napakasimple, tipo ba? Kahit bata, kayang gawin. The difference between one person against the other is, isa ay seryoso. Tinatawag niya ang isang tatlo. Yung isa, para naglalaro lang. So, it's all coming from your heart. Now, the next step is, which is, again, very easy. Have you tried thanking God for the light? Kung kayo'y nasa kalye, I love you, Lord, for the buses. I love you, Lord, for the cars. I love you, Lord. At yung pagising mo, Lord, salamat, malamig-lamig sa kwarto ko. Salamat sa hangin. Lord, I love you for the air. I love you for the soft bed. Bakit I love you? Paano kasi ang Panginoon, inihanda yung kama mo para sa iyo. Pero hindi mo pinapansin. Tapos pagdilat ng mata mo, nakikita mo na ngayon ang liwanag, di ba? Kaya sabi mo, I love you God for the light. Bakit? Subukan mo pagdilat ng mata mo isang umaga, wala kang makita. Then you will appreciate that God prepared the light for you as His expression of love to you. Okay? So, sa bawat segundo ng buhay mo, you requite God. Ibalik mo sa Panginoon yung kanyang I love you sa iyo. I love you ni God yung pagkakaroon mo ng trabaho. Nagpasalamat ka na ba sa Kanya? I love you ni God kaya may maganda kang katawan. I love you ni God kaya meron kang magagandang anak. I love you ni Lord na meron kang magandang bahay na natitirhan. Lahat yan ay expression of love. Kahit yung mga puno na nakikita mo, may tubig, may ilaw, lahat yan, I love you. Kapag ang Panginoon nagbibigay ng I love you, ang Panginoon naghihintay din na ibalik mo sa Kanya yung Kanyang I love you. Ano pakiramdam mo kung yari ikaw bigay ka ng pera sa anak mo? Katapos ni isang thank you, wala kang narinig. Ganun din ang Panginoon. If He expresses His love to you, you requite God by telling Him, Lord, salamat po. I love you, Lord, for the car. I love you, Lord, for the light. I love you, Lord, for the food that we eat. Kasi alam natin, sige, meron tayong ulam sa hapagkainan. Bless us, O Lord, and this I give which are about to receive on thy bounty. Yan ang mga madalas natin mga dasal. Pero kung sinabi mo, Lord, I love you for the sinigang na kakainin namin. I love you, Lord, dito sa kanin. And Lord, come divine will, eat in my eating. Then, nag-iiba yung pang-araw-araw na buhay mo. Yan ang malaking pagkakaiba na pumapasok sa buhay mo. Tanong, yan ba'y makakagulo sa inyong service sa MFC? Wala. It will never, what we call this, baka mawala ang mga tao dahil baka ma-pirate ng ibang grupo. No. You stay where you are. You don't want you to leave whatever organization you may be in. But we want, hopefully, that when you practice the divine will, you become a better member of whatever renewal group na na-attendan nyo. Kaya, siguro maganda, tigil ko dito at tanungin ko naman kung meron kayong mga tanong para naman magkaroon tayo ng
palitan lang kuro-kuro. Okay? So, end ko muna. Meron po ba kayong mga tanong? Meron po. Yes? Kasi lately, ang pinangahawakan ko ngayon, being with the Spirit, the Holy Spirit. All the while, ang realization ko, sapat na sa akin, ang Espiritu Santong namamahay sa akin, siya na yung aking patnubay sa lahat ng aking gagawin. Yes. Yun talaga ang lagi kong nasasabi sa mga grupo ko na napakahalaga na angkinin nyo, i-recognize ninyo ang presensya ng Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu ay iniwanan ni Kristo sa atin para siya yung maging gabay Gabay. natin sa lahat ng ating gawain. Right. Ngayon pala, meron pala ngayong bago. I-triune God ang kasama mo, hindi lang yung Espiritu Santo. Ganun po ba? Yes. Sakto. Triune God. Totoo Amen. po. Ang pumapasok po sa bawat nilalang, hindi lang banal na espiritu, kundi anak at Diyos Ama. Tapos, ang tumutulong pa ay ang Inang Maria, Mamina Luisa, at lahat ng santo sa langit. Lahat yan ay accessful na. Dahil kapag ang santatlo nasa sa iyo, buong kalangitan, katulong mo. Ganun kabigat yan. Maganda ang pagkakatanong mo, Brad. Very Ngayon po, nice. yes, ngayon po, ang nangyayari ngayon, kulang pa pala yung aming programang LCSC. Kasi ang LCSC, Live Christ, Share Christ. Yung sinabi mo kanina, ang lagi natin tinuturo kung anong ginawa ni Kristo, yun ang gagawin nyo. Pero hindi pa pala, kulang pala yun. Yes. The divine will is now God sharing with you His divinity. Hindi lang yung kanyang pagkatao, pati divinity niya binibigay na sa iyo. Kaya nga ang aayaw sa divine will, masasaktan ng Diyos. Para bang, anak naman, binibigay ko na nga pati yung aking pagka-divine. Bigyan kita halimbawa. Ano ang isang act ng ginawa ng Diyos sa kanyang divinity dito sa lupa? Ang Diyos nakakapagpagaling. Si Kristo, si Jesus, when He was here on earth, nakapagpapagaling siya ng may sakit. Di ba? May mga ketongin. Healing a person is a divine act. It's not a human act. The human act of healing will be just like the doctors, di ba? Human being yung mga doktor. Pero kapag ikaw ay yung lumpo na palakad mo, si Kristo nakakalakad sa ibabaw ng tubig. Kasama yun. Kasama yun. Tayo dyan sa renewal, sinasabihan tayo na pray over natin para hindi magkasakit. Diba? Ito, papa-pray over, Brad, para si taas ng presyon at may diabetes pa. Lumalapit sa akin ng tao noon, i-pray over ko. Hindi pinipray over ko naman. But I was asking God to heal this person. But once you are in the divine will, the Jesus inside of you will heal that person. Of course, it's the Jesus who decides, not you. But what is nice and surprising is, kapag hinipo mo ang isang may sakit, kamay ni Jesus ang humihipo, hindi ikaw. Kaya hindi ka pwede magyabang na faith healer ka. Wala.
Yan ang nagagawa ng divine will. Yes, sir. Kasi nga po, meron nga po tayong gifts of the Holy Spirit. Yes, Binigyan yes. tayo ng gift of healing, binigyan tayo ng gift of miracles. So, Yes. with the Holy Spirit in us, magagawa na natin lahat yun. Yeah. Because whatever the Holy Spirit can do, the God the Father can do also. And Jesus can do also, right? Amen. Yes. Yes. So, ngayon, bakit hindi makapag-heal ang tao? Bakit madalas hindi mahina ang kanyang discernment? Di ba merong gift of discernment? Opo. Merong gift of faith. Okay, isa-isahin natin sana magandang topic yan. Alam niyo, for you to have God inside of you, it is not the work of your mind. It is the emptying of your mind. Kaya I am nothing. Recording in progress. Okay? Kailangan ng isip mo, wala na yung dati mong gawi. Kaya kapag ka ang Diyos na ang nag-iisip para sa iyo, siya na ang gagalaw para sa iyo. Yung Holy Spirit ang gumagalaw na sa iyo. Hindi na ikaw. Pero hanggat ang human will mo, malakas pa rin, hindi mananahan ang Espiritu Santo sa iyo. Hindi mananahan ang divine will sa iyo. Yan ang isang bagay na hindi natin alam dati. For us to do what God is doing, okay, we should submit our human will. Okay? As sinabi, the Holy Spirit can give you this. These are His gifts. Kaya, tama naman. May mga taong nabibigyan. May nanghihil. Pero mapapansin mo, pare-pareho tayong tao, bakit siya meron, ako wala? Sa divine will, lahat tayo. Nakita mo yung pagkakaiba? That's why, the other point that I like to tell you is the gift of discernment. Noong dati sa Couples for Christ ako, sabi nung isang leader doon, kaya tayo ay tinipon dito sa subdivision na ito dahil kagabi ako'y natulog at pinadalang mensahe ni Jesus ng Diyos sa akin na dapat mag-meeting tayo dito. Dapat tingin ang utak ko, ba't ikaw lang kinausap? Di ba ako pwede kausapin? Pag gumagano ang isip mo, your human will is running. You cannot just say, nakaw. Pagka yung human will mo pumasok, ay naku, maniwala ka dyan. Paano kung sinabi ng isa, magkita tayo sa Quiapo, yung isa na-discern niya, magkita sa Santa Cruz, hindi magkahiwalay na tayo. The discernment is something that God will give to you. If you live in the divine will, all of this, ito pa maganda, you can take possession of it. Ano ibig sabihin nun? When you live inside the divine will, wala na yung human will. Wala na yung mga luma mong bisyo, yung mga ambisyon mo, tinapon mo na. Hinangad mo na lang yung divine will ang siya maghari sa iyo. Lahat na yan, you can take possession. Kaya yung mga nakaraan na gifts of the Holy Spirit, you're trying to take possession of it, but you don't have it. Because the human will is there. Take out the human will and let God be your will, your divine will. You take possession of all those. You can heal people, you can discern. I will tell you very honestly, itong ating talk ngayon, wala akong outline. Wala akong outline. Minsan naku, malapit na pala akong ano pa kayo sasabihin ko doon?
Yes. And then I just allowed God. God is using my lips. So, yung aking human will is subservient sa divine will. Kaya di pa pwedeng magyabang. Di pwedeng, pagkatapos ng toko, 1,000 kayo. Naku, layo. Nakatamaan ako ng kidlat dun. Wala akong naisip na baka sa gitna ng talk ko, tawagin ako ng toilet. Wala eh. See? It is God. And I cannot make payabang. Tatamaan ako ng kidlat. Honestly, I admire your desire. You have that nung una nating talk, you develop a certain state of curiosity. Ano ba yan? Kaya sabi sa akin ni Brother Jerome, pati yata Meta AI, tinanong mo, pinorward mo sa kanya. So that is showing interest. From curiosity, karoon ng interest. When you now have a decision desiring for the divine will, then you will get into it. Kaya dito walang pinipilit, kapatid. Pero napakaganda. Nung dati, binibiro mo yata ako na, ay nako, makakapag-asawa na ako. You know, I remember that line of yours eh. Nakakatuwa eh. Sabi ko, believe ako sa mama fighting spirit ng mamang ito. But one thing I notice now, there is the gift of joy in you. Pare, walang malungkot na buhay mo, no? Walang usapang kalungkutan, kailangan nakangiti. Oo, tama. Tama po. Oo, kaya nga sinasabi ko nga sa iyo eh. Kaya ko alam yun eh, pareho lang naman tangkeng ko eh. Ano pa? Diba? That is why. Question. Yes? Brother Benji, Yes, may yes. difference ba of living in the divine will and doing God's will? Okay. Meron topic Do you na, still have to live in the divine will in order for you to be doing God's will? that's a nice line, yes. Kasi, doing the divine will or doing the will of God, maraming version yan eh. Like for example, sinasabi mo, mag-o-open kaya For kami. instance, yung teaching ni St. Alphonsus Liguori, conformity with the will of God. Pero you never Exactly. mentioned yung living in the divine will. Yes, yes. Yeah. Yun na yun. Yun na yun, Brad. So one and the same. Yung different lang ang You really have to live in the divine will. You cannot in order just be to conform doing with it. the will of God. Yes, exactly. Exactly. So Thank in you other for words, yung saving. mga saints have indirectly applied the principle ng Yes, divine will. yes. Although hindi lang yung Indirectly. terminology. Even the saints are also doing it indirectly. Pero not, sabi nga ni Kristo, hindi ko pa sinabi sa kanila kung ano ang living inside the divine will. Hindi ko pa tinuturo sa kanila. Kaya, yung mga nabanggit mo, they're almost there but not yet there. Kahit si St. Ignatius de Loyola, di ba? Yung kantang, Punid mo, O Diyos, at tanggapin po ang aking kalooban. Di ba? Yung Susipe, ang tawag nila doon eh. Ibigay mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat tatalikdan ko. It is almost approaching the divine will. But he could not say it is the divine will. Only the will of God. It is only now. Kaya kailangan talaga manahan ka sa loob. Hindi kaya nga, para manahan ka sa loob,
yung dating gawin, pag-iisip mo, medyo gawin mong subservient sa divine will. Hindi yung will mo masusunod over the divine will. Pag will mo nasunod, aatras ang divine will. Kuya Benji, share ko lang siguro yung ano, na anohan ko rin dun sa pag sinabing doing, parang may, kunyari ito, yung mag-ama, ano, father, tapos may son, uutusan niya yung anak niya, bumili doon sa kanto. So parang ngayon, yung anak, ginawa niya, o punta siya doon. So kasi nga, inutusan siya Utos. eh. Inutusan Yes, siya, yes. pumunta. So ngayon, binili niya, pumunta siya. Yun ang doing. Ginawa niya yung ano, pero as in sa living naman, yung konsepto kasi Kuya Benzi nung ano rin eh, fusion ano. Yeah. So parang 'di ba drive kayo ng ano, kumbaga kasama mo na siya eh. Noon hindi ka Yes. inuutosan eh. Ah, Okay. ah, I read wala, that part of the book of heaven. actually And what wala it says there nang about what you're saying, ang nangyayari dyan ganito. Kapag ikaw doing the will of God, I think nabanggit ko itong topic na to last time eh. Okay? Kung ang Diyos, inutusan ka, pumunta ka sa tindahan, bumili ka ng soft drinks, pagbalik mo, yung soft drinks na yun, bibigay mo sa Kanya. That is doing the divine will. doing. Pagka sinabi mong living in the divine will, pag inutusan kang kumuha ng soft drinks, yung soft drinks na yun, iyon na. That's living in the divine will. Because kapag ininom mo yung soft drinks na yun, the Jesus in you, and you enjoy drinking the soft drinks. Wala na makikita. Isa na lang kayo eh. Parang ganun na yun eh. Correct. Isa na Combine na lang yun. kayo. Kaya nga ang Eh, sabi nga, ang sabi doon sa Book of Heaven, ikaw ay mananatiling servant, katulong, alipin, if you do the will of God. But if you live in the divine will, you become masters, children of God. Kaya hindi ka na servant, hindi ka na katulong, kung hindi ikaw ay little child of the divine will. Kaya nga, ayoko na sabihin yung servant because that was used dito sa ating MFC. Pero yun ang sinabi doon na when you live inside the divine will, whatever God has, you take possession. Yun ang maganda dun. Hindi yung, ay Lord, salamat sa kotse. Ibigay niya eh. So, balik po sa kanya. Ito, di. Sa'yo yan. If let's say ikaw ay binigyan ng gift of healing, kapag nanggagamot ka na, parang sa Lord, hindi akin ito, sa iyo to. Servant ka eh. Gamutin mo to, gamutin mo yung tao yan. Pero kapag ikaw ay living in the divine will, just like what you said, ako at ang Diyos naging isa. Kaya I take possession of healing, and this are gifts of the Holy Spirit. I take possession of discernment, of healing, of understanding, at meron pang isa doon na napakaganda sa Holy Spirit. The gift of faith. Yes. Alam niyo yung gift of faith sa divine will? Faith is God. Ang alam natin, pananampalataya yung faith lang. Di ba? Isang malalim na pananaw sa faith,
When you ask the Holy Spirit for the gift of faith, you are actually asking God to be in you. Yan ang hiningi ko nung nag-CLP ako eh. Yung aking baptism of the Holy Spirit. Ano hihilingin ko? Hihilingin ko gift of faith. Sabi ko, pag nakuha ko gift of faith, kuha ko na lahat. Nalaman ko dito sa Book of Heaven that faith is God. So when you ask for faith, you ask for God. Okay? By the way, yung previous question about doing and living, Brad, was I able to answer your question? Hindi pa 100%. Okay, Pero ano meron po pa pa? akong additional question din. Sige, please, please. Anong comment nyo dito about participation in God's action? Kunya the claim, acts done in divine will are said to share in God's eternal action, having universal, even cosmic effects. Catholic theology already affirms cooperation with grace, but it carefully distinguishes the creator, who is God, and the creature, the human person. So the concern now is you risk some expression risk sounding like human acting as God acts, not just with God's grace. Ayun. Unang-una, sabay yung source mo. Sa Saan mo AI. nabasa? Ha? AI. Ay. Okay. Ganito na lang yan. Wala Kaya lang talaga. yan din ang concern ng Catholic Church, how to kung paano i-explain yung divine will sa Okay, existing na that is why I asked for the source because parang nabasa ko rin yan. Because that's how far AI can define it. Because this is already in the realm of the spirit. Hindi kaya ng AI yun. He can only pick up all the words and put it together. Pero the holistic view of all things, hindi niya mako-comprehend. At any rate, parang ang lumalabas ngayon, hiwala yung creature sa parang the acts of creature is creator. different The from creator is a supreme the creator. being. The creature is a finite being. Okay. Man is a finite being. So ngayon, sa divine will, bumababa ang divine will para ang tao manahan sa divine will. Para ang kanyang dasal, kanyang gawa ay papasok sa infinitum. Alam niyo, dito sa divine will, when I pray, come divine will. Oh, let's say I start to pray this way. Dearest Lord our God, allow me to pray in the divine will and in the name of all. Past, present, and future. Yeah. Pag narinig niyo yung line na in the name of all, ibig sabihin niya, kapag ako'y nalalangin sa divine will, ako'y nananahan, pumapaloob sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa akin. Kaya lahat ng di ko nakikita dahil ako'y finite, makikita ko na. Dahil ako ay nasa infinite mode na. Okay? So, I can pray kasama ko mula kay Adan hanggang doon sa huling creature na lalalangin ng Panginoon. Ngayon, medyo wow, bigat nun ah. Parang hindi madaling arukin. Diba? Remember, we're talking of the divine will. Hindi talaga maarok ng human will yan. Correct. Yun ay hindi maaarok ng isip ng tao. Yun ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, anak, hindi mo kayang arukin ang aking kalooban. Tao ka lamang. Kaya ibibigay ko sa iyo ng paunti-unti. Bit by bit. Kaya
mapansin niyo yung to ko nakaraan tsaka to ko ngayon, hindi nyo alam, halos pareho. Pero bakit iba ang dating ngayon? Okay? Because knowing the divine will, hindi yan katulad ng basa ka ng physics, nabasa mo na, o alam ko na. Pag kulang pa, basahin ko uli. Pero ito, kailangan maranasan mo. I will tell you, just a simple sharing. Alam niyo, may dinasal ako dito sa mga divine will prayers. Mula nung dinasal ko yun, yung ulan di na dumadaan sa bahay ko. One time, nagpunta ako sa anak ko sa New Zealand. Tapos sabi ng anak ko, Dad, summer ngayon dito, mainit. Tapos sabi ko, ano nak? Ano gusto mo? Dad, pray mo sa divine will na lumamig-lamig. Seryoso ka? O sige. Eto, dasalin natin. After 2 days, nawala yung araw. Biglang, may balita, may darating na ulan. After few days, malakas na ulan. After 1 or 2 weeks, sinabi, winter is coming. After few days, dumaan bagyo. The first strong storm in New Zealand, dumating. First time na nagkaroon ng baha sa New Zealand, pero doon sa subdivision where we stay, ambon lang. Now, how did that happen? Do you know that your prayers can, or not yours, but our collective prayers, di ako kinakabahan sa El Nino, Super El Nino. Bakit? Meron ng parating na bagyo dati. Last year, tatama daw sa Luzon. Dito sa may itaas pa ng Mindoro, tatama, itaas ng Laguna. Sabi ko ba, Metro Manila na yan ah. Dasal pa rin, di pwede yan. Ginawa, lumihis. Bakit? Kapag ikaw ay anak ng Diyos sa divine will, you take dominion again over creation. Kaya when we pray in the divine will, you have that power to pray for and in behalf of all the creatures. Kaya pag nagdasal ka, hindi ka nag-iisa. Kasama mo lahat ng kaluluwa. Pati ako kasama nung nagdasal ka. Mula nung unang kinilikang kaluluwa ni Adan hanggang sa kahuli-huli ang nilalang, kasama sa pananalangin mo. Now, just imagine the infinity power of your prayer. First time you heard this one, but it's true. Sabi ni Kristo, if you just simply allow yourself to live in my divine will, I will show you the happiness that you're looking for. The kind of life. Yes. Parang ganito po ba yun? Dati po, sa isip ko, ako yung driver, ang pasahero ko, si Jesus. Ngayon po ba siya yung driver, ako yung pasahero? Yung driver at saka yung pasahero, iisa. Di dalawang, Ayos ba? dalawang manibela. Hindi, isa lang. Lang, Jesus in you. Yung kamay mo, ang gumagalaw, kamay ng Panginoon. Yung isip mo, nag-iisip, ang Panginoon para sa iyo. So, ayaw mo pa nun? Hindi ka na magkakamali. Ngayon, kapag ikaw ay medyo katulad niyan, sabi nga sa akin ni Brother Jerome, masama pa tiyan ko eh. Sabi niya, Brad, inom pa tubig. Drink in my, come divine will, drink in my drinking. So that every time I drink water, I call the divine will to heal me. Okay? Teka, balik muna tayo kay Kuya doon para malaman natin baka di pa tapos yung kanyang tanong. Ako ba? Yung isa, yung kanina, yung kalimutan yung pangalan eh.
Brother Then, Hector, Sure? Ako? Brother Rec, ano pa yung tanong nyo? Sabi nyo marami kayong tanong. AI yun eh. Ano ba yung sa AI? Eh, kahit ba AI, at least, nasagot natin that the Creator in the divine will and the creature, when you live inside the divine will, they become one. Pero paano ang, po, paano po kung hinuli ako ng pulis? Hindi hinuli Kasi- rin ng Diyos. Ang nabasa ko rin, yung, di ba yung mga ibang saints tulad ni Saint John Yes. the Cross, Saint Yes. Teresa of Avila, they were mystics. At Yes. usually yung language nila is in the mystic language. yes, Pero kung tulad ngayon, if you, kunyari, drink in my drinking, para bang you Yes. acquire a sense of divinity in you, who is a finite being lang. So just by your words, you acquire it and you acquire the power of the divine. right. At hindi natin alam how much impact that has on your words. Ang ganun. Kasi finite being lang tayo eh. And God is Wait. God. Wait, Pero may Sabihin, when you say, you acquire the God when you God say character. finite being Ganun? ka lang, it is your human will who is running. Correct. Kasi, Kuya Benji, di ba, bago ka mag-come divine will, drink it my drinking, kailangan mo muna mag-empty. You have to empty yourself muna. Correct. So that God the all can go inside. Ibig sabihin, yung butang galit, set aside mo muna. Kasi kung So, hindi, magrarason ka ng ganyan, it's the human will who is so doing. hindi na ako, si Jesus na ako. Yes, the Jesus in you. Kung tutusin, You trust. kung tutusin, Brad, minsan madalas pa tayo magplano kung anong gusto natin sa buhay. Kaya mo ba ang Diyos na magplano para sa buhay mo? Sino kaya mas maganda plano? Plano mo o plano ng Diyos? Jeremiah 21:11. Ano? Yeah. For the plan is to prosper, Yes. not harm. Yes. Pero paano magagawa yun kung nakaharang ang human will mo? Katulad ng binanggit ni Brad, tao lang naman ako. Paano magyayari yun? The word is, I'm not being divine, but I'm divinized in my acts. But God will work that out for me. It's not for you to think. If you start thinking, your human will starts. And God will just back out. Atras lang siya. Bigyan kita ng kaninang connection ng sinasabi kong yung bagyo sa New Zealand. Bakit ko tatanungin? Pwede ko tanungin sarili ko, ay, naku, hindi pwede mangyari yun. Paano kasi? Tao lang ako eh. Diba? Pero kung buong tiwala akong the divine will is in me and I pray, it will happen. Just like now, hindi nasira ang tiyan ko. It happened. That is why hindi kayang i-comprende ng isip natin. Kaya for so many years, sanay tayong magplano, mag-isip. This time, relax na. Si Lord na mag-isip para sa atin. Alam nyo, lalo na tayong mga senior na. Buti pa si Jerome, bata pa eh. Pero sa ating mga senior, katanong kami mo plano, aeroplano na lang yan, the following day, lumilipad na. Pero Lord, plan in my planning, ikaw na. Ikaw na bahala sa buhay namin. Sabi nila, pag nag-retire ka, kailangan magtabi ka ng mga 5, 10 milyon, 20 milyon para mag-survive. Sabi ng isip mo yun. Tapos pag-retire mo, biglang ito, may sakit. This is a true example. Sa Ayala, a top executive about to retire and was happy to retire because he will be receiving about 30 million. 2 weeks bago siya mag-retire, sumabog ang kidneys niya. In 3 weeks time, ubos ang 30 million niya. Is there an assurance
and you hold on to your money, you have a better future tomorrow. Only the divine will is your wealth. Dadagdag ko dito para di ko lang makalimutan. Magkakaroon ng gulo-gulo dito sa mundo natin. Chaos, hunger, volcanic eruption, earthquake, blah, blah. But God promised that those who will become little children of the divine will, I will protect them. So you will be shielded off. Ngayon, isipin ang issue ko, paano yun? Just like yung tanong mo kanina, Brad. Human lang ako. Nag-come to, I invoke the divine will. How will that happen? Diba? That's why, marami sa karanasan ng mga nagdi-divine will, nagkakaroon ng little miracles every now and then. Isa pagka nagsisharing kami, nagkakaroon ng ganyan. Meron kami siyang 86 years old. Okay? Sabi niya ako, wala na akong pera, sabi niya. Ako nagsabi sa kanya, Sister, mahirap to ah. Paano na tayo? Ano sagot siya sa akin? Hoy, Brother Benji, our Father, mayaman ang ating Ama sa langit. Huwag ka. May relative ako, ikakasal sa Italy, wala akong pera. Biglang may dumating, sinagot ang pamasahe, etc., etc. Yan ang ginagawa ni Lord. Mga imposible nangyayari. That is why ito ang usual na first stage ng ating living in the divine will. The human will keep on attacking, destroying our desire. Pero hinihingi lang ng Diyos isa. Express your desire every morning. Yun ang tinatawag na prevenient act. Express your desire to live in the divine will. Kaya, simpleng sarili, Lord, ninanais ko po na ako ay manahan sa iyong kabanal-banalang kalooban. At nawa ang aking makataong isip ay iyon ang isang tabi upang makuha ko ang iyong kabanal-banalang kalooban. Yan. May tanong ka pa, Brad? Yung si ano? Yes, sir. Pasensya ka na. Kuya Hector. Ako po. Yes, Brad, nung primero, nung unang baptize kami sa Spirit, baptism in the Spirit, so may gift of healing. So, Yes. ninais ko nagnasa ako na magkaroon ako ng gift of healing. Kaya naman, mga tatlong pagkakataon na merong may sakit na pinray over ko, Yes. pero yung tatlong yun ay namatay. Namatay kay Mukha yata ang bingi yata yung kausap mo. Gift of death pala nahingi mo. Kaya nga po, ang tanong ko nga po, dito pa sa Divine Will, makakapagpagaling po ba ako? Yes. Amen. Because God says, whatever I have, you own. Yun ang sinasabi kanina ni Brother Jerome. Tungkol doon sa inutusan yung ama sa anak. Yung ama sinasabi, kung ano ang meron ako, pag-aari mo na. Yun ang nakahanda sa divine will para sa bawat isa sa atin. Ano ang meron sa Diyos? Wala bang pera, Diyos? Wala ba siyang pampagaling? Wala ba pa siyang magbigay ng talino sa atin? Wisdom? We will have all of them.
That's how much, that is how much God loves each one of us. He gave himself to each one of us, his incarnate body. Yung kanyang katawan lupa, ibinigay niya sa atin para matubos tayo sa ating kasalanan. Di ba? Namatay si Kristo. Ngayon, ang binibigay niya yung kanyang divine, kanyang divinity. Ayaw mo pa ba nun? Ganyan kamahal ka ng Diyos. Kaya nga, sumulat ng 36 volumes para alamin mabuti ang divine will and to live in the divine will. Even Mama Mary promised us, if only you will live in the divine will, I will make sure, me as your celestial mother, will make you happy. Kasi si Mama Mary ang una nagkaroon ng divine will. Okay? May tanong po? Yes? Okay na po ako. Salamat po. Okay, okay, Brother Heck. Okay, Brother Heck. May tanong pa yata si Brother Heck. Hindi ko pa rin masyadong mai-assimilate Absorb. yung power na nasa iyo. Kunyari, pag i-entrust mo yung sarili mo na magkaroon ka ng divine Feeling. will na parang sineshare ni God sa iyo. Yes. Parang hindi mo pa So, masettle. comprehend pa yung kon eh. Ito lang tanong ko sa iyo. Pero di ba sa may passage sa gospel, by faith you could command these mountains to throw themselves into the sea and it will obey you. Ngayon. By faith. Ganyan. Yeah. Pero yung iba, in-interpret yung faith as faith of, di ba, yung mountain Faith, of pala. problems, mountain of... pero yun Faith pwedeng is- literal, no? Yeah, but I know what's in your thinking. Hmm. It's not normal. Para bang hindi ka makapaniwala na ako isang nilalang na makasalanan, na marupok at limited, magkakaroon ng kapangyarihan na divine. Diba? Yeah. Parang hindi kaya ng isip ko. Ngayon, isang linya ang daanan mo. You go to the line, God loves you. That He wants to give His total human and divine will to you. Para magsasabi niya, anak, binibigay ko to sa iyo. Alam ko hindi mo kayang arukin dahil ang isip mo ay limitado. Itabi mo lang yan. Alayaan mo ang aking divine will ang manahan sa iyo. Then, mauunawaan mo. Alam mo, it takes time. But you pray to God. Simple lang, Lord, ituro mo sa akin ang divine will. Hindi si Benji ang teacher mo. Hindi si Brother Jerome ang teacher mo. Dito sa divine will, whatever you read or hear, you ask God to show it. Help me understand it. Pag yun naunawaan mo, walang pagpapaiba sa isip mo. Because Diyos mismo magpapatunay sa iyo. Ako sinabi ko, I passed through Mama Mary. Sabi ko, Mama Mary, itong divine will parang hirap ako. Hindi ko pa alam kung paano magdasal ng tama rito. Turuan mo ko. Gabayan mo ko. Si Mama Mary ang pinakamaganda nating shortcut patungo sa divine will. Meron siyang libro na sinulat lamang ni Mama Mary para sa atin lahat.
Ask Mama Mary's help. Don't rely on your head, on your intellect, on your experience. Set them aside. Di naman mawawala yan eh. Kahit maligo ka ng 10 ulit sa 1 minuto, yung pa rin yan, nandiyan yan, di mo tatanggal yan eh. Pero maganda dyan, pag pumasok ang divine will, nandun na siya sa tabi. Tapos unti-unti mo maunawaan. Para bang, di mo mapaliwanag. Nagdasal lang ako, tapos bakit biglang malusog na katawan ko? Kanina may sakit ako. Di mo papaliwanag na nagdasal lang ako ng ganun. Pat yung bagyo umiwas. Kaya sa mga membro ng Divine Will, normal na sa amin, oy, bagyo, di nagtuloy. Oo nga eh. Tapos yung sasabihin, magtataas naman ng gasolina. Pabayaan mo yung gasolina. Alam niyo kung ano mensahe ng Diyos tungkol dito sa trouble natin sa mundo? Sabi ng Panginoong Jesus sa Book of Heaven, huwag niyong pansinin yan. Focus on thy divine will. Focus on my divine will. Why? Because inside the divine will, there is your power to survive. And that power is not yours. It came from God and then become yours. So you don't rely on your intellect. Walang sinabi pagka-graduate mo, Kuya Hek, na summa cum laude. Hindi na magagamit yun. Only your... Actually, indirectly, marami ring mga passages na Bible na ganyan, tulad ng mga pinagaling ni Lord yung anak na on the verge of dying. Yes. Diba? Parang gano'n na. Tapos, yung pagpasok niya doon sa bahay, parang gumawa sila ng commotion. Then, parang sabi ni Lord, only believe. Sabi niya. Ano, so, yun. Your faith has saved you. Diba? Oh. Now, in the divine will, Directly sa in Bible the divine will, what the Bible says, mabubuo ng Book of Heaven. Nung sinabi ni Lord na, unto your faith, you are saved. Earlier, I said, faith is God. So ngayon, lumalim bigla, di ba? Kaya, sa Holy Spirit, when you ask for faith, you're actually asking God. Kaya, yung sinabi ni Jesus, and because of your faith, you are healed. It is also saying, it is because of your God that you are saved. Faith and God are just but one. Kaya nga, kaya nga ito maganda eh. Diba, ilang beses kong binabanggit ito. Be holy, for your Father in heaven is holy. Be perfect as your heavenly Father. Okay. Yeah. Be perfect, for your Father in heaven is perfect. Pag ginamit mo human will definition mo, hindi pwede. Pero kapag ikaw ay nag-divine will, and Jesus resides inside of you, are you not perfect? Then your Pero being Father... perfect in the sense of loving. Pero hindi perfect in the sense of you have infinite powers. Baka marinig ka sa langit. Diba? You understand what I say, right? Your mind will tell you, no, it got to be like this, it got to be like this. Shh. Quiet. Listen first to God. Set aside your human will. Actually, gusto ko yung mga tanong mo because it's letting other people also understand setting aside their human will. Talagang pag pumasok ka sa divine will, yung human will mo kukontra. Paano kasi kapag yung human will mo ang nanaig, aatras ang divine will eh. Aatras siya, hindi niya ibibigay ito. Kasi sabi ng Panginoon, hanggat naghahari ang human will sa inyo, hindi ako pwedeng maghari sa inyo. May connection yan, Kuya Benji, yung divine mercy sa divine will. Sige. Yung Jesus, I trust in you, di ba parati yun dun sa divine mercy?
Yes. So, ito na yung sagot actually, yung divine will na paano natin isa sa buhay yung manalig tayo, Jesus, I trust in you. Ito na, you have to empty yourself Yes. so that you can fully trust the Lord. Di mo na i-question na si Lord yun. Oh, sandali, si Lord ba talaga ito uh, drink in my drinking or thinking in my thinking? You trust. Jesus, I trust in you that it is you. So kung ano naman, i-correct naman yan. Kung andyan yung pagkaka-human will na decision mo. Kasi kung walang peace, yun kasi yung gift ay yung resulta niyan. Pag may peace, then si Jesus yun. Eh kung mayroon pa pag-aalinlangan, pag-disturbance, or ano, Jesus ba yun? Ay, hindi na si Jesus yun dahil nag-question ka. Eh kung you have that full trust in Jesus, then it is Jesus in you. Correct. That's why sinabi sa Bible, that you have to be like a child for you to enter heaven. Diba? Now, if you keep on thinking, di pwede yan kasi ganito. You're no longer a child. Simple, you cannot go to heaven. Paano kasi? You cannot accept the divine will then. Kaya little children yung tawag eh. Kaya dito, kapatid ko kayo, nasasabi ko ito sa sarili ko eh. Pag nasanay ang isip mo of being analytical, pag pumapasok sa divine will, ang kalaban mo, sarili mo. Because kinokontra niya yung mga naririnig mo, nababasa mo. That is why we encourage you that set a time that you attend the Cenacle and you yourself will read the word of the Lord about so many things. Kaya pag ikaw ang nakabasa, sabi ni Lord ito eh. Okay? Kaya mahirap sumunod, lalo na't kaya minsan sabi ko pa sa sarili ko eh, buti pa yung iba tao, simple lang ang isip eh. Madaling makuha ang divine will eh. Pero doon sa mga matatalino, naku, hirap. Meron akong ninong na 2 taong kinukumbisi sa divine will eh, Jesuit trained eh. Naku, nagbalitaktakan kami ng 2 taon, walang nangyari eh. Tapos sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa kanya. Ginausap ko siya last month. Tapos biglang nagbanggit siya tungkol sa divine will. Sabi ko sa kanya, Ninong, mukhang buo pa ang divine will sa puso mo ah. Sabi niya, oo anak. Imagine tumahimik na ako. Ang nagtrabaho, Panginoon. That is why I would really admire people who could really set aside those thinking and listen more. And just like be a child, and hopefully you'll be part of the little community of the little children of the divine will. It's already about 9:30. Yeah, siguro. Pero Wala nang tanong, I think we can close our. So, thank you very much, Brother Benji, for spending time again with us, in yes. spite of your discomfort from the past few days. Yeah, Yes. so Tanggal Thank ang you also. comfort sa divine will. Tanggal yun. Correct. mm, Thank you, Lord. yeah, thank you, Lord. Thank So I you, think Lord. we can have the closing prayer. Yes. No, closing prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, with grateful hearts, we thank you for the grace of this time together. Thank you for speaking to us, renewing us, and calling us ever deeper into life in your divine will. Lord Jesus, may the truths we have heard today not remain only in our minds,
but take root in our hearts and be lived out in our daily lives. Teach us to say our continual fiat with trust and love, even in ordinary moments, sacrifices, and acts of service. Holy Spirit, send us forth with courage and joy. May this journey from fiat to mission bear fruit in our families, communities, and the world. Help us to become living witnesses of God's love, peace, and mercy wherever you call us. Mama Mary, perfect model of surrender to God's will, accompany us and guide us always closer to your Son. Teach us to live faithfully, humbly, and generously in every circumstance. Lord, in a special way, bless our speaker tonight, Brother Benji, and all who participate in this gathering from the MFC servants and the intentions we carry in our hearts. May we go out, may we go our separate ways, renewed in faith, united in love, and committed to fulfilling your holy will every day of our lives. We entrust all things to you, trusting that your plans are always good and filled with hope. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus. Amen. Amen. All Amen. glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the as the beginning, beginning now, is and now, will be and ever shall forever. be, world without end. Amen. Thank you, Brother Benji. Thank you, Brother Benji. Thank you Thank you very po. much. Good night and Po. God bless.